Siya si Froila, 35 taong gulang, nakatira sa Manila. 5 taon nang nagtatrabaho bilang security guard. Hello sir, ako po si Izar. Ako po yung mag-interview ngayon. Ako yung unang mag-interview. Ayan sir, hi. Hi. Gusto ko lang po sana na-interview po kayo tungkol po sa trabaho ko. So, pwede po matanong ko ano po po pangalan. Ako po si Guard Guillermo po. Then present, dito po kami naka-assign sa kadalang agency namin sa PIR Tramuco. And then yung is kami tutulungan sa ibang client nila sa Lupang Laguna. Ilan taon na po ba kayo? At present, at 7 ako last July 1970. Ilan taon na po ba kayo sa trabaho? Ano po, almost 3 years na rin. Dati po ako sa ibang kliyente nila under operation ang binabantayan namin doon. Mga property na himilit ng Central Bank, ng Philippine property na yung mga gamit sa isang area binabantayan sa madaling araw na maibenta rin nila sa ibang private na tao kasi dumadaan kasi yun sa building. And then pagkatapos doon ay tao na makakapili ng property lilipat kami nagiging namin sa pera ng property na babantayan na dati. Medyo supportan po ba kayong pamilya? Bali ako, wala pa akong pamilya ngayon. Ang ano ko, yung magulang ko, kapatid, yun lang, bali dalawa kami. So, ano sa 3 taon niyo po sa pagiging sa servisyo po, sa tingin niyo naman po, masaya naman po kayo sa ginagawa? Ako, kailangan kasi sa isang trabaho, kahit naman sa isang trabaho, kailangan may ano ka, dedicated ka sa trabaho mo. Pag pinasok mo yung profession na yun, kailangan may kasamang pagmamahal yun eh. Pag walang gano'n, kahit siguro anong pasokan mong trabaho, hindi ka masatisfy sa trabaho mo. Kung hindi mo kasamahan siya ng dedication at pagmamahal sa trabaho mo. Ganun yun. Kahit anong field of concentration or field of work na pinasok natin, number 1 yun, dedication sa trabaho. And then, dahil doon, pag nagkaroon ka ng dedication sa trabaho mo, marami kang malalaman about sa trabaho mo. Simula ka muna sa low profile. Huwag ka munang natanggap na mataas na position sa isang trabaho. Kasi, abutin mo naman yung ganong position pag galing ka sa mababang. Pag naging nasa taas ka naman or under management naging managerial position ka or security officer sa ganitong klase ng trabaho or ganun nga, alam mo na kung ano yung pinagdaanan mo nung naging low, ka lang. Ako na sabi, lane guard lang. Marami kang, alam mo na kung paano i-assist yung isang tao na bago lang pumasok sa nito. Kasi yung mga weakness nila, alam mo, mawalalaman mo yun. May tuturo mo yung dapat. Professional. Ano po, sinabi niyo po kanina, no, dedikasyon po sa trabaho, ano siguro pinaka-importante sa pagtatrabaho. So, sa tingin niya po, yung sa mga iba po pong mga tao po na siguro gusto maging security guard po o sa mga malapit sa profession niyo po, sa tingin niyo po ano po mga ipapayo niyo sa kanila? Ang may papayo ko dun sa mga gustong pasokan ng ganitong klase ng trabaho, wag lang silang mangarap sa isang kailangan magkurso sila para pag pumasok sila, pag-aralan nila yung ginagawa. Dahil doon magkakaroon sila ng maraming kaalaman, wag lang sila mag-stay sa ganong posisyon. Kasi step by step, once na marami kang nalalaman sa trabaho yun, magkakaroon ka ng pagkakataong mayangat sa sarili mo. Mabibigyan, mas pupunta ka pa dun sa higher position na marami pang knowledge ang malalaman mo. Ito nga, parang education din to eh. Sabi nga sa kasabi, education is a continuous process, diba? Aral ka ng aral, huwag ka mag-aaral kasi
ka lang ng aral, trabaho. So, stepping stone lang naman ito eh. Pili kang pumasok sa matataas na position na ganito. Officer, pili ka magdala ng tao. Sige po sir, salamat po sa pag-interview po sa amin at pagbayad po. Salamat po. Hindi ko po akalain na sa simpleng pakikipanayam sa mga karaniwang mamamayan sa ating lipunan ay magbibigay sa akin ng malaking aral. Mula po sa aming nakapanayam, aking natutunan na mahirap pala talagang mamuhay sa ating lipunan, lalong-lalo na para sa mga taong katulad nila. Ito po yung mga mamamayang nasa minimum lang po yung sweldo. Pero alam naman po natin na hindi po lahat ay may ganong nakakatanggap ng ganong halaga dahil nga siguro sa hirap ng buhay o kaya sa pamamalakad ng batas sa ating gobyerno. Kaakibat sa pagtatrabaho ang responsibilidad na matulungan ang mga mahal nila sa buhay at ang pag-unlad sa sarili. Hanga po ako sa mga taong ganon dahil kahit po alam nila na malayo pa ang pag-unlad mula sa kanilang mga trabaho ay hindi po ito naging hadlang upang magbigay ng pagpapahalaga sa mga ginagawa nila sa araw-araw. Sabi nga po ni Kuya Foyla, dedication ang pinakamahalaga sa pagtatrabaho para masabi itong trabaho. At para na rin mas isagawa ng maayos at mapamahal ka na sa mga binibigay mong serbisyo para sa ating bansa, maliit man yan o malaki man ang trabaho mo, ang contribution mo sa trabaho sa ating bansa o maliit. Mensahe ko lang po siguro sa ating gobyerno, sa mga opisyal sa ating gobyerno, na sana paigtingin nila ang kanilang atensyon sa mga taong ganito, na akala ng lahat na hindi sila importante o maliit lamang po ang contribution nila sa ating bansa. At para ito na rin siguro maging susi sa totoong pag-unlad ng ating lipunan, ng ating bansa, ng ating Pilipinas. At para na rin siguro mabawasan ang mga susunod pang mga Pilipino na nakapag-aral at magtatrabaho lamang sa ibang bansa dahil wala silang makitang posibleng pag-unlad sa sariling mensahe ko lamang po sa mga opisyal ng gobyerno na sana paigtingin nila ang kanilang atensyon sa mga taong ganito. At siguro ito na yung maging susi sa totoong pag-unlad ng ating bansa. At para rin siguro mabawasan na ang mga susunod pang Pilipino na nakapag-aral at magtatrabaho para lamang magtrabaho sa ibang bansa. Na sa tingin nila kasi nga hindi nila makita ang posibleng pag-unlad ng kanilang sa sariling bayan. Kat. Siya si Regino Ubaldo, 24 na taong gulang, nakatira sa San Juan City. 4 na taon nang nagtatrabaho bilang laundry and water refilling helper. May tatanong lang po kami para po sa inyo. So, ano po bang pangalan niyo po? Regino Ubaldo, Ilang taon na po ba kayo? 24. Pwede niyo pong pakisabi kung ano pong klaseng trabaho niyo? Ano ko dito, nagtatag dito sa damit sa Caribbean. May mga kapatid po ba kayo? Meron. Ilang kapatid? Baya, 5 kami. Ang ilang po kayo? Bunso ako sa bahay. So, ano po, sino pong ang sumusuporta po sa pamilya? Lahat po ba kayo? O pangalan? Wala, kasi yung nanay ko, hindi lang siya nag-schedule sa episode. Parang nagtatrabaho lang dito sa So, paano po kayo nakapasok po sa ganitong trabaho? Yung nakita ko tinulong saan, parang nakapasok ko dito.
Masaya naman po kayo sa trabaho niyo. Sa tingin niyo po, anong mga parang benefits po na matatanggap niyo sa trabaho? Marami siya, sakay ng mga hospital siya, tingnan mo naman. Sa tingin niyo, may natutunan naman po kayo sa mga ibang tao? Salamat po kasi minsan meron akong ginagawa. Minsan meron akong nawawala, mga reklamo. Sa karamihan po kasi dito yung mga parang customer nito, mga estudyante. Mga estudyante, mga senior, gano'n. Nakakatulog pa namin. Ito. So parang malakas naman po ang kita dito. Malakas din. Sige po, salamat po sa oras po. Salamat po. Magandang araw po. Ako po si Ezarex Lamonjes ng kumukuha po ng kursong BS Psychology at kasalukuyan po nga sa Teo 5. Ang ASL po, yun po kasi yung pinagagawa sa amin ngayon. So, ang sabi sa amin ng aming guro sa ASL, kailangan namin mag-interview ng isang tao na manggagawa na hindi naman ganun kataas ang parang posisyon sa society, ganon, basta regular worker. So nung nag-interview kami, katulad nung yung kuya sa isang gwardiya sa Intramuros na 26 na taon siya nasa serbisyo. Mula daw sa pananaw niya, mahirap ang trabaho dahil kasama ang kanyang buhay sa pagtatrabaho kasi security guard siya. Pero, besides all that, matapat naman daw at dedikado ang kanyang ginagawa. Tsaka natutunan din daw niyang mahalin yung trabaho niya kasi nga matagal na siya sa trabaho niya. Sa paglipas daw ng panahon, kahit nakataya ang kanyang buhay sa trabaho, hindi niya inisip na magpalit ng trabaho dahil nga sa nakasanayan na din niya. Isa pang naka-interview namin, yung isang kuya po sa construction na nagtatrabaho na ang trabaho niya yung para lang sa makakain sa araw-araw. 3 taon na daw siya sa trabaho niya at masasabi niya talagang mahirap ang buhay dahil minsan daw wala silang pagkain ng kanilang pamilya at kung meron man silang pangkain, para lang yung pangtawid gutom at minsan hindi daw masarap ang pagkain. Kung may pagkain naman, para lang pantawid gutom. Hindi ko akalain sa simpleng ganitong pinagagawa ng ASL na pamumulat sa mga estudyante na kung ano yung totoong nangyayari sa pagtatrabaho sa labas ng eskwelahan. So, rin sa akin na hindi masusukat sa pinag-aralan o kalaki ng trabaho ang paghihirap at dedikasyon ng mga manggagawa sa ating bansa. At medyo, dahil siguro may pagwawalang bahala ng gobyerno sa ganitong trabaho, kaya sila nasa baba ng ating bansa. Siguro sa paminsan-minsan pagbati o kaya pag lang naman sa sa kanila sa trabaho nila, siguro hi kuya, ganon. Siguro yun yung magiging parang isang dahilan na siguro maisip na sa sarili nila na ay napapahalagahan ako, napapansin ng trabaho na ginagawa ko. Tsaka siguro kung gawin natin yun, kahit man lang sa simple lang sa nagawain, kahit hindi ka naman estudyante, kahit sino ka, kung magbabati ka sa kanya o mag-ano ka sa kanya na kung ano ang ginagawa niya, siguro mararamdaman niya na importante yung trabaho na ginagawa niya, tsaka lalo niya pang gagaling ng trabaho niya. Siya si Jason Aglinaw, 24 na taong gulang, nakatira sa Intramuros, 1 taon nang nagtatrabaho bilang parking attendant. Sir, ito po yung second interview namin. Hi sir, ako po mag-interview. Okay. Unang tanong
Sir Jason Aguinao. Ilang taon na po? 24. 24. Sa serbisyo pong pagiging parking attendant po. Ilang taon na po kayo doon? 1 year. May pamilya na po kayo? Meron. Tapos saan po kayo nakatira? Kasama po pamilya? Diyan sa may Ligas District. Legazpi, dito po sa Intramuros. Good na eskwela niyo. Kamusta naman po yung pagiging parking attendant dito sa Intramuros? Okay naman. May araw na matuman, may araw na siswerte. Opo. Tapos, yung sweldo pong natatanggap, kasyo naman po, or sapat po? Sapat lang na pambayad ng utang, tapos panggatas, tapos dahil ka free Friday. Opo. Tapos dito lang po kayo sa area na to, or Dito lang. lumilipat-lipat Dito po lang. kayo? Pero magkakaroon pa kami ng kaso. Hindi pa alam. Opo. Paano po kayo napunta sa pagiging parking attendant na trabaho? Siyempre wala akong trabaho. Nag-apply ako. Nag-hire kasi sila yung Intramuros. Apo. Nag-apply ako yun. Pinalat ko. So, okay naman po yung mga customer nyo dito. Puro estudyante lang po ng Estudyante lang talaga. Hindi ko pwede yung mga ibang yung iba kasi baka mamaya mawalan ng parking. Kasi gawa nga ng, di ba, tinanggal nga yung parkingan sa atin. Opo, kaya dito na. So, kaya pinag-request ko para buksan, para po sa inyo, sa mga estudyante, sa mga empleyado ng Letran. Pero masaya naman po kayo sa pagiging parking, mga kaibigan Hindi lang na masaya din. yung init. Opo, yung init. Hanggang ano oras kayo dito, kuya? 5. 5 hanggang 5. Tapos, 30 to 5. ayun. Sige, okay na yan. Okay, thank you po Kuya Jason. Ayun lang po yung mga katanungan Hindi ko na namin. sisiyasat yung buong buhay ko. Kayo. Sige, kuya, kung gusto mo. Hindi na, bali kasi yung maniwala. Okay na. Okay din kuya. Thank you po kuya. Thank you po. Thank you. Yay! Si Sir Jason Aguinao ay isang 24 years old na parking attendant sa Intramuros at siya ay nakatira din malapit sa eskwelahan ng Letran. Siya ay isang taon na sa kanyang trabaho bilang parking attendant. Siya ang aking nakapanayam at sa kahit maikli ang oras ay hanga ako sa mga bagay na ginagawa niya. Ayon kay Sir Jason, hindi daw mahirap ang kanyang trabaho dahil siya ay tagabantay lamang ng mga sasakyan ng mga estudyante sa Letran. Init ng araw at mga taong tumatakas sa kanya ang tanging kalaban niya sa trabaho. Siya ay may pamilya na at ayon din sa kanya, sapat naman daw ang kanyang kinikita para sustentuhan ng mga pangangailangan ng kanyang pamilya, ngunit humihiling pa rin siya na makaranas pa ng mas maayos na trabaho. Bago pa lamang maganap ang aming panayam, nakikita ko na madalas si Sir Jason sa tapat ng aming dormitoryo. Suki niya ang ilan sa mga kaibigan ko at nakakatuwang maalaala ang kwento ng aking kaibigan. Si Sir Jason daw ang nagturo kung paano ang tamang pagpapark at kung paano alagaan ang kanyang sasakyan. Si Sir Jason din ay mga 3 beses ko na nakita sa McDonald's malapit sa may Letran na kasama niyang kumain ng kanyang pamilya na sa maliit na kanyang kita ay nagagawa pa rin niyang bigyan ng luho ang kanyang pamilya. Nakakatuwang tignan na pinagkalooban siya ng mabuting pamilya at magandang trabaho. Hindi lamang si Sir Jason ang may kwentong kahanga-hanga. Lahat ng aming nakapanayam ay kahanga-hanga dahil sa determinasyon at tiyaga na kanilang ipinapakita upang magpursigi na magtrabaho. Hindi sa laki o liit ng sweldo ang pagtatrabaho, ngunit sa ngalan ng pagmamahal, dedikasyon at sakripisyo para sa mga taong mahal. Siya si SJ Marlo Rillion, 50 taong gulang, nakatira sa Taguig City, 27 taon nang nagtatrabaho bilang security guard. Hello po kuya, ano po itatawag ko sa inyo sir? Mar na lang, Kuya Mar. Sir Mar, Kuya Mar. May ilan lang po akong tanong sa inyo para po sa aming requirements po sa Diology. Una po, ilang taon po ulit kayo? Sa pagkagwardya, Opo, 27 years, 27 years po. Tapos edad po, 50. 50 years old po. Tapos ano po ulit yung kumpleto niyong pangalan? Marlon Mar Elio. Si Sir Marlon. Ito po, sunod pong tanong, ilan po kayo magkakapatid? Bali, pito kami makakapatid. Yung patay na yung apat, nakakalang kami nabubuhay. May pamilya na po ba si Sir Marlon ngayon? Meron po, Ilan pong anak? 4 po. Apat. Isa lang pong asawa. Isa lang. Isa lang po. Sa pagiging security guard po, paano po kayo nakapasok sa trabaho na pagiging ano?
taon na po kayo sa serbisyo? Sa Morgan. Opo. 7 years po. Dito po sa Intra lang yan or sa... Sa mga ibang lugar po. Opo. Sa Makati, 10 years. Dito sa San Andres, 4 years. Dito sa mga kapatid, may 10 years, may 10 years na rin. Tapos sa Quezon City, mga 5 years. Opo. Pero masaya naman po yung trabaho. Masaya po kayo sa magiging gwardiya. Sa bilang gwardiya, masaya na mahirap na. Lalo na po ng sildo. Medyo wala ko na sa alam buhay, na pamilya. Siyempre, kaya kayo natin. Bilang sa gwardiya na baba sa Tawins. Kamusta naman po yung pagiging gwardiya dito sa Intramuros? Okay naman po ako ang gwardiya sa Intramuros. Basta yung trabaho mo lang, kalapit mo lang yung trabaho. Walang alis sa Sige po. Salamat po, Sir Marlon, sa oras. Thank you po. Noong nag-interview kami sa iba't ibang taong nagtatrabaho, katulad ng guard, construction worker, nagtatrabaho sa laundry shop at traffic enforcer, nakakamangha nga dahil sa gaano sila katatag na tumagal sa serbisyo nila. Hindi nakaka-motivate ang magtrabaho kung hindi naman sapat at tama ang binigay na buwis dahil sa huli ay pamilya nila ang nilalaanan nila ng kanilang kinikita. Sila pa ay maswerte dahil madami pa rin sa ating bansa ang walang trabaho at naghahanap pa ng trabaho. Marami sa kanila ang naghahangad pa ng mas maayos na trabaho para sa kapakanan ng kanilang pamilya. Hindi madali magtrabaho lalo na kung hindi mo nakukuha ang mga karapat-dapat na bagay para sa iyo. Hindi ko rin maitatanggi na madaming nangingibang bansa para lamang kumita ng pera dahil sa mahinang takbo ng gobyerno dito sa atin ukol sa mga trabahong ibinibigay sa mga tao. Hindi ko maitatanggi na kami ay humanga sa kanilang mga nagawa sa kanilang iba't ibang trabaho sa bansa. Sila ay naging inspirasyon ko na makapagtapos ng pag-aaral at magtiyagang humanap ng maayos na trabaho pagkatapos ng aking graduation. Dahil gusto ko rin na magtrabaho sa isang recruitment firm bilang isang industrial psychologist. Sa mga darating na taon, magiging obligasyon ko na magbigay ng pag-asa at trabaho sa mga taong nangangailangan ng tulong. Sana ay magkaroon ng dagdag benepisyo at suporta ang ating gobyerno sa mga katulad nila na matyagang nagtatrabaho, kapalit ang maliit na halaga. Maraming salamat sa mga taong ito. Kung nasa ang sulok man kayo ng mundo, saludo kami sa inyo. Siya si Arlene Santos, 30 taong gulang, nakatira sa San Miguel, Bulacan, 3 taon nang nagtatrabaho bilang laundry attendant. Hi sir, ito po yung pangatlong interview namin. Hi sir, ako po yung mag-i-interview po sa kanya ngayon. Ano pong pangalan niyo po at ma'am? Arlene Santos. Ilan taon na po kayo? 33. 33. Ilan taon na po kayo sa trabaho niyo po? 33 years. May kapatid po ba kayo? Oo, kaya nasa San Miguel. Sila pa rin po ba yung mga sinusustentuhan niyo? Hindi, may pamilya na kasi ako. Ilan po ang anak niyo? 2. Dalawa po anak niyo. Bata pa po ba? Nag-aaral pa rin. Nag-aaral. Kayo po ang nagsusustento. Oo. Saan po siya? San Miguel. Paano po kayo nakagpasok po sa trabaho po ngayon? Yung kasing asawa ko, kita niya may-ari ito. Kaya, napasok kami. Kontento naman po kayo dito sa trabaho niyo po. Okay naman siya. Dali naman Sapat siya. naman po yung kinikita niyo para po sa mga anak niyo. Oo, okay naman. Tapos yun, ano pa po yung mga gusto niyo po pong gawin? Siguro kung merong ibang trabaho, itatry ko naman. Gusto ko naman iba naman para mag-try na may iba. Okay. So yun ate, thank you po sa oras niyo. Kahit po na simple lang po kayong mga na
dito, mga laundry attendant, nakakatulong din naman po kayo, lalo na po dito sa Intramuros, saka sa mga estudyante, lalo na sa mga nagdo-dorm po katulad niya. Ayun po. Thank you po. Thank you po sa oras niya. Mula sa interview na naisagawa ko kay Ma'am Arlene, humanga ako kung gaano nating mga Pilipino pinapahalagahan ang ating kanya-kanyang mga trabaho. Kasabay noon, ang pagpapahalaga natin sa ating kanya-kanyang pamilya. Nabanggit ni Ma'am Arlene na sapat naman daw ang kanyang kinikita. Ngunit, hindi ko siya masisisi kung nais niyang sumubok pa ng ibang trabaho kung saan mas may tsansa siya makakuha ng mataas na bigay na sweldo. Mahalaga ang pamilya para kay Ma'am Arlene, kaya't nagawa niyang magsakripisyo na bumiyahe ng malayo mula Bulacan hanggang Maynila araw-araw. Magkaroon lang ng kita na maari niyang maibigay sa kanyang pamilya. Ang kahalagahan ng pamilya ay mahalaga para kay Ma'am Arlene sapagkat kahit nahirap kumita ng malaking pera ay dito siya humuhugot ng lakas ng loob kapag may dumarating na problema. Mula doon, naisip ko yung hirap ng pamilya ko mairaos lang ang aking pag-aaral na kung minsan, gaya ni Ma'am Arlene, ay kinakailangan pa nila lumayo upang magtrabaho at magsakripisyo, maibigay at matustusan lang ang aking pangangailangan. Kaya't laking pasasalamat ko sa hirap at pagod nila sa kanilang trabaho dahil kung wala kayo, wala rin ako dito sa kinalalagyan ko. Kaya Ma'am Arlene, salamat sa pagpapaalala ng kahalagahan ng pamilya at trabaho. Isa kang huwaran ng masipag na trabahador at mapagmahal na ina. Naway ipagpatuloy mo ang natatanging mong ugali. Salamat dahil isa kang inspirasyon. Siya si Henry Villaflor, 45 taong gulang, nakatira sa Tayuman, Santa Cruz, 1 taon nang nagtatrabaho bilang traffic enforcer. Interview lang po kami about sa ating kasi umpisahan po natin. Kuya, ano pong pangalan niyo? Hermie po yung Villaflor. Ilan taon na po kayo? 45. Ilan taon na po ulit kayo sa trabaho niyo po? 1 year po. Ilan po kayo magkakapatid? 8. Tapos pang ilan po kayo nun? May asawa na po ba? May anak na rin. Ilan po ang anak niyo? Okay. So, paano po kayo pala nakapasok po sa trabaho? Hanggang sa tawag. Kontento naman po ba kayo sa trabaho? Masaya po? Sapat naman, okay naman po yung nakukuha niyo po. Tapos ano pa po ba yung mga gusto niyo pong gawin? Opo. Okay na ako. Pero, Magka-uwi na. pero ano naman po, okay naman po yung kinikita niyo para sa ano po, yung mga hirap po na nararanasan mo, kamusta po? Nahirap na ako. Ano po yung mga usually na hirap? Nakaaway namin driver. Pero ano po yung parang nakakabuti naman po pag yung sa pakiramdam nyo pag sa trabaho nyo? Nakakabuti sa amin. Basta nalutasan namin traffic. Nangyari traffic. Biglang ito maayos. Saya naman. Kuya, salamat po kasi kung hindi naman din po sa inyo, kung hindi po wala naman po mga traffic enforcer, malamang, lalo na minsan mga walang disiplina talaga, no? Kaya kung wala po kayo, hindi rin po malulutas yung traffic. Kaya maraming salamat po kuya, pati po sa oras nyo. Thank you po. Noong kita ko kay Sir Villaflor, napansin ko kagad kung gaano niya ginagampanan ng tapat ang kanyang trabaho.
Kitang-kita ko na sa kabila ng init at pagod, ay lubos niya itong nilalabanan upang gawing maayos at malinis ang kanyang trabaho. Kaya't agad nitong napukaw ang aking atensyon. Nilapitan ko siya upang isagawa ang interview ukol sa kanyang trabaho. Nabanggit niya na mayroon siyang 4 na anak na binubuhay at sinusustentuhan. Sinabi niya na sapat naman daw ang kanyang kinikita, ngunit naniniwala ako na sapat man ang kanya kinikita ay hirap si Sir Villaflor upang pagkasyahin ito, lalo na't 4 ang kanyang sinusustentuhang anak. Nakakalungkot isipin na hindi ito masyado binibigyang pansin ng gobyerno. Ngunit sa kabila ng lahat, ikinakatuwa ko kung gaano kadedikado si Sir Villaflor sa kanyang trabaho. Hindi na baling pagod siya sa kanyang trabaho, ang mahalaga para sa kanya ay naayos niya ang buhay trapiko at nakakatulong siya sa ibang tao. Si Sir Villaflor ay isang tunay na huwara ng isang matyaga at masipag na Pilipino. Nais ko siyang gawing inspirasyon kapag dumating ang araw na ako'y nagtatrabaho na. Hinding-hindi ko malilimutan si Sir Villaflor kasi nang dahil sa kanya, naaalala ko rin ang aking ama na naglakas ng loob ng ibang bansa, masustentuhan lang ang aming mga pangangailangan. Kaya Sir Villaflor, lubos po akong humahanga sa inyo, ipinagmamalaki kita. Si Ronel Argal, 33 taong gulang, nakatira sa Cavite, 8 taon nang nagtatrabaho bilang lineman. Hi sir, ako po yung mag-i-interview po ngayon. Sir, magandang umaga po. Ako po si Darwin Castro. Dito po kami sa interview po para sa trabaho. So, una po, ano pangalan nila sir? So, ilang taon na po kayo sir? 33. So, may mga kapatid po ba kayo? Ilan po kayo sir? Mali sa tunay, 2. Opo. Tapos, opo. So, pang ilan po kayo sir? Pangalan. So, meron na po ba kayong pamilya? Ilan po kayong anak? So, gano'n na po kayo matagal sa trabaho nyo? Sinabi nyo po na lineman po kayo, di ba? So, paano po kayo sir nakapasok po? Bali, kinuha lang kami ng subcontractor. Tapos, diretso na po kayo dito sa trabaho. So, kontento naman po kayo sa trabaho nyo? Bakit po? Maliit ang sweldo. Maliit po yung sweldo. So, sabi po na maliit na sweldo, may mga hindi po ba kayo na gagastosan dahil po? Meron naman din. Pag sarili. Pero pag sa pamilya po, medyo nagkukulang po talaga. Saan po kayo sir nagkukulang po? Tulad ng bawa gusto mong maggala. Opo sir. Yung mga financial. Opo. So, dun nga po na ano po ba yung gusto nyong gawin pag hindi po kayo nagtatrabaho? Siyempre, banding ng pamilya. Banding po, lagi po talagang kasama po yung pamilya, no? So, sir, sinabi nyo po kanina, syempre na, sapat lang po pangkain, ganun lang po pang-aral. Na minsan gusto nyo din po ipasyal yung yun po sir, yun lang po yung tatanong namin sir. Maraming salamat po. Siyempre lineman po, na-appreciate po namin yung trabaho niyo. Sir, salamat po ulit. Thank you sir. Thank you po. Maraming salamat. Para sa aking reflection, enlightening and eye-opener yung activity na ginawa namin dahil mas maintindihan mo kung ano nga ba yung kalagayan ng isang normal na Pilipinong manggagawa na makikita mo sa araw-araw dito sa ating paligid. Marahil marami sa atin ang nakakain ng sobra sa isang araw o di kaya nakakatikim ng luho sa buhay. Pero dahil dito sa activity na to na pinagawa sa amin mula sa theology, mas namulat yung aking kaisipan sa realidad na nangyayari sa ating buhay. Na dahil dito, may mga tao talagang nagtatrabaho na sobra-sobra tapos kulang pa yung kanilang kinikita, tapos kakarampot pa yung sinuswelda nila sa araw-araw. Marahil marami sa atin, professional yung trabaho na kung saan kumikita ng sobra at nakakatikim talaga ng luho sa buhay.
At dahil dito, namulat yung, hindi lang ako, pati yung aking mga kagrupo sa mga, kung ano nga ba yung nangyayari sa ating paligid, na kung saan yung ordinaryong manggagawang Pilipino, kulang talaga yung kinikita nila, hindi lang para sa sarili nila, dahil meron din silang sinusustento ang pamilya. Na hindi lang drugs yung gaganap dito, pero marahil yung isang laganap din na problema ay yung kahirapan sa mundo, na di lang dito sa Pilipinas, di lang dito sa Maynila, pero nangyayari talaga sa marami. Tapos dito, sinabi nga din, di ba, nung interview ko na si Kuyang lineman, na matagal na siya sa trabaho niya. Tapos yung kinikita niya para dito ay hindi talaga sapat. Dahil minsan may gusto siyang bilhin para sa kanyang pamilya, sa mga kaanak niya o kaya sa mga anak niya, na hindi niya talaga nabibili dahil kulang na kulang nga yung kinikita niya sa araw-araw. Na kung meron daw siya sanang sobrang oras na may galaman lang o kaya marahil maibili yung gusto nila, hindi niya pa magawa dahil kulang nga yung sinesweldo niya. Dahil dito, napagtanto ko na dapat talagang masolusyonan yung problema sa kahirapan. At hindi lang yon, dahil dito naisip ko na dapat din talaga tayong makontento sa kung ano tayo, dahil maraming Pilipino sa ngayon sa ating paligid kulang talaga ang kinikita. Na dapat talaga bilang isang estudyante, natutunan ko talaga na dapat talaga tayong magseryoso sa pag-aaral. Hindi dahil upang hindi tayo matulad dito, dahil upang makatulong pa tayo sa kapwa natin Pilipino. At higit sa lahat, na may mga tao talaga naghihirap na dapat nating tulungan. At hindi lang dahil dito sa interview na to, namulat ako na may magagawa tayong hakbang laban sa kahirapan. Siya si Eugene, 30 taong gulang, nakatira sa Quezon City. 3 taon nang nagtatrabaho bilang construction worker. Kuya, magandang hapon. Ako po si Darwin Castro, estudyante po ng Colegio de San Juan de Letran, 4th year psychology student. Sa interview na po nito, ginagawa namin para sa Theology. So, ano po pangalan niyo po, Kuya? Eugene. So, ako nga po pala si Carmen, sir. Ayun. So, Sir Eugene, ano po lang po ano po tayo yung trabaho niyo? Construction worker po kayo. So, ilang taon na po kayo? 30 years old. So, may pamilya na po ba? Wala po po. Ilan po kayo magkakapatid? Hindi po po. Pang-ilan po kayo? Pangalan po kayo sa magkakapatid. So, ano po, tawag dito, sa trabaho niyo naman po, Kuya, paano po kayo nakapasok din sa construction? Sa mga trabaho lang din. Sa tulong po ng mga kasama niyo, Kuya. So, ano po yung mga specific niyo pong ginagawa dito, Kuya, pag sa construction? Mga kakarpintero. Mga kakarpintero po, tapos pag ano po, sa paggawa ng mga infrastructure, Kuya. Sa mga pinto. Okay. Bahay. Kontento naman po ba kayo sa trabaho niyo? Hindi po. Bakit po? Maliit sa ako. Maliit po yung sa ako. Walang mga ano po Kuya, may mga sinusustentuhan po ba kayo ngayon? Marami. Marami po. Pagaya yung mga kapatid ko. May pinag-aaral po niyo. Okay po. So, ano po yung mga gusto nyo gawin bukod po sa pag-construction? Marami din. Kunyari gusto nyo din maglibang. Pag hindi po kayo nagtatrabaho, Kuya, ano mga gusto nyo? Wala, sa bahay lang. Tulad ng TV. Kuya, di ba nasabi nyo din pala kanina na kulang talaga yung sinasabi? So, bakit po mababa po ba talaga? Arawan po ba yung sahod? So, ano po? Magandang hapon, ako po si Castro Darwin A mula sa PS4A po. Dito ngayon sa activity na po ito, meron po nagkaroon kami ng ASL na mula dun sa project po para kay Sir Ross para sa Theology. So ngayon, nagkaroon po kami tsaka nag-conduct po kami ng interview kung saan magtatanong kami ng isang regular worker tsaka yung mga experiences at nakakanasan. Sa akin, personally, since ako na-interview, so nakapanayan ko ang isang construction worker dito sa Intramuros. Tapos nalaman ko kung ano yung mga aspeto, tsaka yung mga paghihirap, tsaka yung mga nakakanasan nila sa pagtatrabaho. So first of all, enlightening and eye-opener yung activity na ginawa namin dahil dito, nakakamdaman mo, tsaka kasi may empathize mo yung kalagayan ng isang normal na Pilipino sa ating bansa.
So, syempre, marahil sa atin, nakakaranas na o nakakaangat sa buhay. So, dahil dito, parang pagsasawalang bahala natin yung kapakanan ng iba dahil marahil marami sa atin, iniisip lang yung sarili natin. O di kaya naman, syempre kung mayaman ka talaga o nakakaangat ka sobra, nakakatikim ka pa ng luho sa buhay. Subalit, dahil dito sa interview, parang mas namulat ka sa realidad ng buhay na kung ano nga ba yung kaganapan at problema na hinaharap ng ating bansa. Na hindi lang problema ng ating bansa, ngunit kinakaharap ng ating mundo. So, na may mga tao pala na nagtatrabaho ng sobra-sobra, yung pagod ka na physically and mentally, araw-araw, sabay kikita ka lang, nakakarampot. Since regular worker lang sila na marahil karamihan sa kanila kaya napasok daw dahil sa ganitong trabaho dahil may kakilala o kaya marahil hindi sila nakapagtapos ng pag-aaral. Dun sa naka-interview ko kay sir, sabi niya na mahirap magtrabaho araw-araw, sabay minsan kulang pa. Kasi sinabi niya dito sa construction na physical yung paggawa nila o pagtatrabaho. So ano nangyayari, pagod ka talaga na kikita ka ng ganito, tapos pagod ka. Parang minsan gusto na nga daw niya magpahinga, pero hindi niya kaya dahil sa tawag dito, na meron pa siyang kailangan na pakainin, na yung kapatid niya na kailangan pang kumain. Na minsan may gusto daw siyang bilhin, ngunit di siya makabili sapagkat sa kakulangan sa kinikita. So dahil dito napagtanto ko na dapat tayo makontento. Siyempre unang-una sa lahat na so kung ano ba ang meron tayo na siyempre bilang ako ngayon, bilang estudyante, pwede kong masabi na kailangan ko talagang magseryoso sa pag-aaral. Siyempre, para makakuha ng magandang trabaho, hindi tayo maloko sa araw-araw. At higit sa lahat, pinakauli, na may mga tao na naghihirap na dapat nating tulungan na hindi natin dapat kapakanan lang natin ang iniisip natin na meron tayong magagawa hakbang laban sa kahirapan. At ang simpleng pagsabi lang o pag-appreciate sa kanyang natutulong sa ating society ay malaking tulong. Siya si Arnesita Lagasan. 45 taong gulang, nakatira sa Manila, 2 taon nang nagtatrabaho bilang nail technician. May interview lang ako sana regarding po sa inyong trabaho. Ano ang pangalan ng ilang taon na po kayo? Ilan po kayo nakakapagod? Konti lang eh. Ilan po kayo? 8. Ilang boys? Ilan po kayong babae? 7 po. Lalaki po? Meron po ba kayong pamilya? Po. May mga anak na po? Ilan po? 5. Ilan po babae na? 3 po, tapos 2 po. Sa trabaho niyo po dito, bilang manunulista po, paano po kayo makapasok ng messenger na apply naman? Apply po. Paano niyo po nang nakita yung trabaho po? Kasi dati po kayo ngayon, nakikita na rin ako. Ano bang trabaho? Nail tech lang. Nail tech. Ano po tawag? Nail tech. Nail tech. Nail technician. Nail technician. Sa akin, nakita niyo po ma'am, kasi lang po kayo sa tatanggap niyo po. Kung tutuusin talaga po ma'am. Opo. Pero, pakakasyahin na lang. Kasi yun lang ang income mo eh. So, kailangan ko din naman mag-extra. Ano talaga? Bukod po dito naman sa pagiging nail tech po, ano po po dito naman tanggap na parang siyempre gusto ko rin humanap ng medyo malaki-laki talaga ng income kasi kung sa ito lang ang trabaho namin, nakulang talaga kaya pinagtitiisan na lang. Tsaka, ano po specific na work ko kaya natin sa kaya? Kasi yung dati rin ako din sa Makati sa ano yung consultant. Kaya lang, kumbaga hindi ko na rin doon kaya ganap na ako doon. Talagang salin talaga yung
Sige po, siguro ma'am, hanggang di na lang po muna yung tanong ko. Thank you po. 2, 3. Ang Intramuros Manila ay isang lugar na puno ng kasaysayan. Sa kasalukuyan, pinangangalagaan ito ng Intramuros Administration. Nakapaloob sa Intramuros ang iba't ibang academic institution katulad ng Colegio de San Juan de Letran at ahensya ng gobyerno katulad ng Pag-ibig at Department of Labor and Employment o DOLE. Meron ding bangko at ilang malaking kumpanya. Bukod dito, meron din maliliit na negosyo katulad ng salon. Dahil sa mga kumpanyang ito, maraming manggagawa sa iba't ibang level ang makikita sa loob ng Intramuros. Mula sa manggagawang ito, nagkaroon ako ng pagkakataon na makapanayam si Ginang Anisita Lagasan. Si Ginang Lagasan ay isang manggagawa sa Apia Salon na matatagpuan sa Beatriz Street, Intramuros, Manila. Siya ay nagtatrabaho bilang isang nail technician. Siya ay nasa edad 45, pamilyado at nabiyayaan ng 5 anak. Sa pagkakataong nakapanayam ko si Ginang Lagasan, batid ko ang hirap ng buhay, lalo na sa pagtatrabaho. Matapos ang aming pag-uusap, lalo kong naunawaan ang halaga ng paghahanap buhay ng bawat tao. Ito ay para makaahon sa kahirapan at makasurvive sa araw-araw. Sa kinikita ni Ginang Lagasan, batid niyang hindi ito sapat, ngunit pilit niyang pinagkakasya para lang sa kanyang mga anak. Katulad ni Ginang Lagasan, sa personal kong buhay, ang aking solo parent, ang aking ina, ay pursige ding naghahanap buhay upang maiahon kami magkakapatid sa araw-araw. Kaya labis na lang ang aking pagpapahalaga at respeto sa mga naghahanap buhay para sa kanilang pamilya. Dahil batid kong hindi ito piro. Dahil ika nga, ay dugo at pawis nila ang nilalaan nila dito. Kaya ganun na lang ang aking pagsaludo sa bawat manggagawa. Hi, sir. Ano po pangalan? Kuya. Ilan taon na po? 28. May pamilya na po ba kayo? Wala pa. So, paano po ulit nakapasok sa trabaho? Ginawa po ako ng tita ko rito kasi wala po silang trabante. Ako ulit pumalit na trabante na ngayon. So, ano po yung work nyo ngayon? Organize po, tapos naggagawa po ng bike. Kaya ayos na silang bike. So, saan po kayo nakawala? Sa tita ko po sa taas. Okay. Ilan taon pa po kayo nagtatrabaho sa atin? Bali, 4 na po ng taon. Contento na po ba kayo sa trabaho niyo? Oo naman, takto naman. Sapat naman po ba yung kailangan niyo sa araw-araw? Minsan po lang, minsan sakto. Okay na sa akin. Ano po po pinaka gusto nyo ba? Gusto sana may mekaniko ng sasakyan. Saka makapagpunta isa.